Ngayon ay meron po tayong isang napakalaking balita dito na bumulaga po sa atin mula sa South Korea. Isang bansa na kilala natin bilang isa sa mga pinaka-advance pagdating po sa teknolohiya at saka digital finance. Ngayon ay alam nyo ba na seryoso na ang South Korea na palitan ang SWIFT system? Ang SWIFT na dekada ng humahawak sa ating mga international payments ay nakatagpo na ng katapat. At ayon po sa ating balita dito, si XRP ang pangunahing kandidato na papalit dito. Sabi sa ating title dito ay Korea is set to replace SWIFT. XRP is the SWIFT competitor in Korea. Hindi lamang ito haka-haka o sabi-sabi. Mayroon nang naganap na formal na pirmahan ng kasunduan sa pagitan po ng tatlong dambuhalang kumpanya sa Korea. Isang alyansa ito na may kapangyarihang baguhin ang daloy ng pera, hindi lamang po sa Asia kundi sa buong mundo. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang Memorandum of Understanding o MOU na ito. Bakit sinasabing delikado ang SWIFT ngayon at paano po papasok sa XRP sa gitna ng usapang ito? At ayan, check po natin yung aktual na post dito ni All in Crypto. Sabi niya dito, Korea to replace SWIFT. In Korea, 3 parties have signed a deal to replace SWIFT with blockchain for payments. Let's not forget Ripple has signed some big deals in Korea this month and has a large presence in Asia. XRP is the SWIFT competitor. Do they turn to XRP? Ayan. Ang pagsimulan po natin dito sa tatlong or big three ng Korea at ang kasunduan sa Seoul. Ito po kasing nakaraang April 29 sa mismong headquarters ng Hana Financial Group sa Seoul naganap ang isang makasaysayang pagtitipon. Meron pong tatlong malalaking pangalan ang nagpirmahan. Yan po ay ang POSCO International, Hana Financial Group at ang blockchain giant na Dunamo. At ayan, highlight po natin ang mga big three na yan. Ayan. Kung hindi po kayo pamilyar, ang POSCO, ang isa sa pinakamalaking trading at saka pinakamalaking trading at steel companies sa mundo. Ang Hana naman ay isa pong top tier financial group. At ang Dunamo naman dito, ang kumpanya sa likod ng Upbit, ang pinakamalaking crypto exchange sa Korea. Dumalo mismo sa signing ceremony sina POSCO International President Lee Ki-in. Yan, ang Hana Financial Group Vice Chairman naman na si Lee Yun-hong. At ang Dunamo CEO na si Oh Kyung-syuk. Yan, ang target po nila ay gumawa ng blockchain-based overseas remittances at intercompany fund transfers. Sa aking opinyon ay isipin po ninyo ang bigat ng alyansang ito. Hindi lang ito isang maliit na startup. Ito ay kombinasyon ng industrial power, financial banking expertise, at blockchain technology. Sa tingin ko, ang pagbuo ng alyansang ito ay isang malinaw na vote of no confidence sa lumang sistema ng SWIFT. Ang pagsama po ng Dunamo sa usapan ay nagpapatunay na hindi lang database ang kanilang gagamitin kundi tunay na blockchain technology. Kapag ang mga dambuhalang gaya naman ng POSCO ang nagsabing gusto nila ng blockchain para sa kanilang fund transfers, sumusunod ang buong supply chain. Ito po ang domino effect na hinihintay natin sa industriya. Nakikita ko rito na ang Korea ay ayaw nang maging dependent sa mga foreign banking networks na mabagal. Gusto po nila ng sarili nilang financial infrastructure na sila ang may control. At dahil ang Dunamo ay bahagi nito,
asahan natin na ang infrastructure na ito ay magiging compatible sa digital assets na matagal na nilang pinopromote. Kaya ang masasabi ko po dito ay ito ang simula ng de-swifting ng Asia. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang problema sa SWIFT at bakit nga ba ito pinapalitan. Sabi dito, the partnership takes direct aim at SWIFT, the dominant global payments network. The companies stated that traditional remittances routed through SWIFT, typical process payment instructions and settlement separately, which can lead to delays and higher cost. The new partnership aims to link instructions and settlement in real time using blockchain technology to improve speed, transaction transparency, and cost efficiency. This is a significant move. SWIFT has operated as the backbone of international banking for decades. A blockchain-based alternative promises faster processing and lower fees for business and consumers moving money across borders. Paliwanag po natin yan mga ka-crypto. Sa pahayag daw po ng tatlong mga kumpanya, direkta po nilang tinukoy ang SWIFT bilang problema. Ang traditional na remittance sa pamamagitan po ng SWIFT ay kadalasang nagproproseso ng payment instructions at saka settlement ng magkahiwalay. Ibig sabihin yung instruction na magpadala ng pera ay nauuna, pero yung mismong pera o settlement ay dadaan pa sa maraming correspondent banks. Kaya ang resulta ay delays, mataas na fees at kawalan po ng transparency. Ang layunin po ng bagong partnership sa Korea ay pag-isahin ang instruction at saka settlement sa real-time gamit po ang blockchain. Gusto po nila ng bilis, transparency at saka cost efficiency na hindi po kayang ibigay ng 50-year-old system ng SWIFT. Sa aking opinyon ay nakakatawang isipin na sa panahon natin ngayon na ang lahat ay instant mula po sa chat hanggang sa video calls ay aabot pa ng 3 hanggang 5 araw bago makarating ang pera sa ating bansa. Ang SWIFT ay parang gumagamit pa rin ng fax machine sa panahon ng internet. Kaya masasabi ko po sa galaw na ito ng Korea ay napapanahon na. Ang mga kumpanya ay nalulugi sa hidden fees at saka waiting time ng SWIFT. Sa paggamit po ng blockchain, ang payment is the settlement. Yan. Wala na pong middleman. Ang partnership na ito ay hindi lang improvement. Ito po ay isang total replacement. Kapag napatunayan po ng PUSCO at saka HANA na mas nakakatipid sila ng milyong-milyong dolyar sa fees gamit ang blockchain, mawawalan na ng rason ang ibang kumpanya na manatili sa SWIFT. Kaya ito po ang revolusyon na matagal na nating binabantayan at ang South Korea ang nangunguna sa charge na ito. Pag-usapan naman po natin dito si XRP bilang SWIFT competitor sa Korea. Sabi po dito, All in Crypto pointed directly to XRP's position in this shift. He noted that Ripple has signed major deals in Korea this month and maintains a large presence across Asia. He noted that XRP is SWIFT competition and questioned whether this new coalition will turn to XRP. Ripple's network is built for cross-border payments and positions itself as a faster, cheaper alternative to SWIFT. Korea's move signals growing institutional appetite for exactly that kind of infrastructure. Yan, dito na po pumasok sa XRP sa usapan. Ayon po kay All in Crypto, hindi daw po coincidence na ang Ripple ay nakipagpirmahan din ng major deal sa Korea nitong buwan lamang. Kilala po ang Ripple Network na binuo talaga para sa cross-border payments, ang direktang kalaban ng SWIFT. Sa katunayan, ang marketing po ng Ripple sa loob ng maraming taon ay palaging nakafocus sa faster and cheaper alternative ng SWIFT.
Ayan. Kaya ang tanong ng marami, itong alyansa ba ni na POSCO at HANA ay gagamit ng XRP? Binigyang diin ni All in Crypto na na itong si XRP ay may napakalakas na presensya dito sa buong Asia, lalo na po sa Korea, kung saan ang XRP trading volume ay madalas na tinatalo pa si Bitcoin. Sa aking opinion, bakit ko nasabing si XRP ang pinaka-logical na choice? Una, si Ripple ay mayroon ng working infrastructure. Hindi na kailangang mag-imbento ng gulong ang POSCO at saka HANA. Pwede na nilang gamitin ang XRP Ledger na subok na sa bilis at saka seguridad. Pangalawa, sa XRP ay meron po siyang deep liquidity sa Korea. Dahil ang Dunamo na may-ari po ng Upbit ay kasama sa MOU, alam nila na sa XRP ang pinaka-liquid asset sa kanilang exchange. Kaya sa tingin ko ang connection po ng mga tuldok o connecting the dots ay napakalinaw. Si Ripple ay nagpapalawak po sa Korea at ang mga Korean giants naman ay naghahanap ng SWIFT replacement. Ang masasabi ko po dito ay si XRP ang magsisilbing bridge sa system na itatayo nila. Hindi po sila gagawa ng sarili nilang barya or coin na walang liquidity sa labas ng Korea. Gagamit po sila ng asset na tinatanggap globally gaya po na XRP para sa kanilang international settlements. Ang sunod ay pag-usapan naman po natin dito ang momentum ng Ripple at si XRP sa South Korea. Sabi dito, Ripple's activity in Korea this month adds context to the partnership announcement. The company has been expanding its footprint across Asia, and Korea represents one of the most crypto-forward markets in the world. Institutional engagement with XRP in the region has been growing. XRP has also surpassed Bitcoin and trading volume on South Korea's largest exchange multiple times. All in Crypto's post connects these dots. Korea is not just experimenting with blockchain payments in isolation. It is doing so at a time when one of the most prominent SWIFT competitors is actively building relationships there. Paliwanag natin. Ang footprint daw ng Ripple sa Korea ay mas lalong lumalaki. Ang South Korea ay itinuturing na isa sa mga most crypto-forward markets sa buong mundo. Hindi lang ito usapin ng mga bata o retail investors. Ang institutional engagement kay XRP sa rehiyong ito ay lumalago ng mabilis. Sa katunayan, ilang beses nang naitala ng XRP volume sa Korea ay sumabog na nagpapakita ng matinding demand. Sa aking opinyon, ang momentum na ito ay hindi lamang po tsamba. Ang mga Koreans ay kilala po sa pagiging praktikal. Kung nakikita po nila si XRP ay kayang mag-settle ng transaction sa loob lamang ng 3 to 5 seconds sa halagang halos libre, bakit pa sila titingin sa iba? Kaya masasabi ko na XRP surpassing Bitcoin volume sa Korea ay isang malakas na indicator ng utility interest. Si Bitcoin ay para po sa store of value, pero sa XRP ay para sa moving value. At dahil ang South Korea ay isa pong export-heavy country, dahil sa mga kumpanya gaya po ng POSCO, Samsung at iba pa, ang moving value ang pinaka-importante sa kanila. Ang pagpasok po ng mga institutions gaya ng HANA Financial Group sa blockchain space ay nagbibigay po ng legitimacy kay XRP. Kaya masasabi ko po na ang Korea ang magiging XRP hub ng Asia. Sa sandaling mag-live ang infrastructure na ito, makikita natin ang dambuhalang volume na hindi lang galing sa trading, kundi galing sa tunay na commerce at saka remittances. Ngayon ay ano po ang susunod? Ang pag-adapt sa scale. Sabi dito, the MOU between these major players is a starting point. The real question is which blockchain infrastructure these companies ultimately adopt at a scale.
XRP's existing rails, institutional partnerships, track record in cross-border settlements, and a strong demand in the region make it a logical candidate. Ang MOU daw sa pagitan ng POSCO at saka HANA at saka Dunamo ay simula pa lamang. Ang susunod na malaking tanong ay kung kailan ito gagana at a scale o sa malawakang paraan. Dahil sa XRP ay mayroon na pong existing rails, institutional partnerships, at saka track record sa cross-border settlements, ito ang pinaka-logical na kandidato para sa alyansang ito. Kaya sa aking opinion, ang roadmap po dito ay malinaw. Matapos po ang MOU, susunod ang pilot testing. Sa yugtong ito, titignan po nila kung gaano kabilis makakarating ang pondo ng POSCO mula Seoul patungo sa kanilang mga branches sa abroad gamit po ang blockchain systems na ito. Kaya masasabi kong kapag nakita po ng gobyerno ng Korea ang efficiency nito, posibleng maging standard ito para sa lahat ng Korean corporations. Huwag po nating kalimutan na ang Ripple ay matagal nang nakikipagtulungan sa mga regulators. Kaya sa tingin ko, ang partnership na ito ay may basbas o tacit approval mula sa mga otoridad sa Korea. Ang numerical impact po nito ay hindi po biro. Bilyong-bilyong dolyar ang nililipat ng POSCO at HANA buwan-buwan. Kahit 20% lang nito ay dumaan sa XRP rails, ang demand para sa liquidity ay aabot po sa langit. Ang April 29 signing ay hindi lamang po pirma sa papel. Ito ay ang huling pako sa kabaong ng SWIFT sa South Korea. At ayan, sa kabuuan, ang South Korea ay hindi lamang po nag-i-eksperimento. Sila po ay gumagawa ng isang seryosong hakbang para tapusin ang era ng SWIFT. Yan, ang alyansa po ng POSCO, HANA, Financial at Dunamo ay isang game changer na hindi po natin dapat baliwalain. Sa kabila ng lahat ng ingay sa market, ang utility at saka institutional adoption pa rin ang mananalo sa huli. Sa XRP po ay nasa gitna ng lahat ng ito. Bilang competitor ng SWIFT, bilang asset na may pinakamalaking liquidity sa Korea at bilang network na handa ng gamitin ng mga dambuhalang institution. Kaya bantayan po natin ang mga susunod na announcement mula sa Seoul dahil ang bawat hakbang nila ay isang hakbang papalapit sa global XRP standard. Manatiling alerto, mag-aral ng mabuti at laging tandaan na sa crypto, ang tunay na halaga ay matatagpuan sa tunay na paggamit o utility. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.